Earthquakes when God shake the world. In fact, last week, ito yung message ni Preacher Camps, and while I'm listening, sabi ko parang magandang pag-aralan. He talk about not the natural, but the different problems that shakes our life. But this morning, I'll be more on natural and supernatural. Earthquakes when God shake the world. We hear a lot of teaching and preaching about Job, yung ating pong nabasa kanina. In fact, one of the favorite subject, the book of Job is one of the favorite subject of suffering and trial. If we will look about the emblem of suffering, bukod sa ating Panginoon, siguro isa na sa kilala si Job. But that's not our subject this morning, because we can see here, yung ating pong nakita, there is this friend, Bildad, discussing and argumenting with Job. And makikita po natin dito how Job described the characteristics of a mighty God. Ipinaliwanag po ni Job kung gaano kadakila ang Panginoon. And from verse 5 down to verse 10 of the King James Bible, 7 beses pong nabanggit yung statement na which, na kung saan ito po ay pagpapakilala kung sino ang Panginoon. If you can see on verse 5, God which removeth the mountain, which overturneth them into his anger. Verse 6, which shaketh the earth. Verse 7, which commandeth the sun. Verse 8, which alone spreadeth out of heaven, which maketh Arcturus. And verse 10, which doeth great things, as finding out. 7 times in this chapter, the word which attributes the mighty hand of God. But on verse 6, kung ating tutuunan, nakalagay po doon, God which shaketh the earth out of her place, the pillars thereof tremble. I do believe that this verse directly refers to the earthquake, a natural calamity or catastrophe. And it says here, God who shaketh the earth, it is not just natural na nangyari dahil sa mga bagay-bagay, not just because of science, it is not natural, but it is supernatural. We can learn from this verse that it is God who maketh the earth trembles and shake. It is not just about the movement of the nature that caused the earthquake, but it is the movement of God. It is part of His omnipotent attributes, the most powerful one, and we can see these earthquakes. This morning, let's study about some earthquakes in the Bible. Let's see their significance to us in the past, in the present, and even in the future. Pinag-aaralan natin ang lindol sa science, elementary, high school. But according to AI, ChatGPT, an earthquake is the shaking of the ground caused by a slip between tectonics along a fault line. Medyo hindi natin magets yung definition ni AI. I don't understand that, but I prefer the definition and explanation of the genealogist. When we say genealogists, they are the one who study and masters the study of earth, from the word geo. Genealogist says, and according to them, paano daw po ba nagkakaroon ng lindol? Beneath the earth, beneath the surface of the earth, when you go down, pagpababa daw po, bumilang ka ng 6 to 10 kilometers, you will reach the magma chambers.
yung makikita yung parang pula dyan, yan daw po ay mainit ng lugar. Probably, pag dito sa lupa, 6 to 10 kilometers, nothing new. Walang masyadong nagbabago sa atmosphere. But when you go down, according to geologists, you will see the magma chambers. And inside the magma chambers, nandun daw po ang mainit na content ng mundo, which is about 15,000 to 20,000 degrees Celsius. Ganun kainit. For you to have an idea, today, what is our temperature? Anong nakalagay dyan sa aircon natin? 26. Okay, medyo ano pa yan, malamig kasi aircon. Siguro sa labas, 28, 30. 30 degrees. Pag kayo ay nagluluto, at inyong kalan ay nakita nyo ay may mga dilaw na apoy at orange na apoy, yan po ay umiinit hanggang 1,000 degrees Celsius. So, compare from 30 degrees to 1,000. Pero yung nasa gitna ng inyong kalan, yung kulay blue, ang pinakang mainit, yan po ay umaabot ng 2,000 degrees Celsius. Pero yung pinag-uusapan nating magma sa ilalim ng lupa ay 15,000 to 20,000 degrees Celsius. Napakainit. That's why, when it reach the peak of its heat and the gas needs to move, gustong sumingaw sa sobrang init, it finds a way going to the surface of the earth, mostly in volcano, or it moves the different plates or layers of the ground underneath. Yung may mga pagitang space sa ilalim ng lupa, may mga layers, dahil gustong sumingaw, na umiibo. And according to them, yung ilalim na pinagmulan ng lindol, ang tawag doon ay focus main. Kung dito nanggaling sa ilalim na ito, papunta sa taas, yung pinakang taas, we call that the epicenter. Kaya minsan tinatanong, saan ang epicenter? Ibig sabihin, dun ang pinakang pinagmulan, papaikot. And then, merong mga trench underwater. Makikita nyo sa Pilipinas, yung mga guhit na yan, yun yung mga trench. Yan daw po yung mga bitak sa ilalim ng dagat that even scuba divers, sapagkat bitak sa lupa na napakalalim. And from the trench, going upward to the surface, may mga fault line, may mga maliliit na hiwa sa ilalim at sa ibabaw ng lupa. At dun po, lumalabas yung pressure ng magma chamber at it caused the movement of the earth. At pag talagang sobrang lakas na ng pressure, naghahanap ng lalabasan ito, mostly through volcanoes. So from magma, pag lumabas yung magma sa volcano, ang tawag dun ay lava. That's the difference. Ang magma sa ilalim ng lupa, pag lumabas na, we call that lava. So, that is science, but we will try to connect that to supernatural and spiritual. Earthquake is one of the most terrible and killers, destroyers of earth, its habitat. More than fire, tsunami, floods, storms. Kahit naman siguro tayo ang tatanungin, kung hindi man tayo makakaiwas sa isang peligro, siguro ang pinakang iniiwasan natin, lindol. Sanay tayo sa bagyo. Sanay tayo sa baha. Makikita natin ang mga Pinoy nagsiswimming pa. Malimit na rin tayo makita ng mga sunog. Bagamat bibihira yung tsunami, pero pagka lindol, we are talking about a great intensity. Pero pag lindol, parang talagang hindi magawa kahit how resilient we are, talagang ang mga tao ay natatakot. Deadliest earthquake on earth. According to the history, the deadliest earthquake on earth, siguro hindi man nung mga panahon pa ng Biblia, pero sa panahong kasaysayan,
on 1556 happened in China with a magnitude of 8.0 to 8.3, and it killed 830,000 people. Imagine, 830,000. Parang isang probinsya na yon. Parang isang syudad na yon, na halos nabatay ang mga tao sa ganung kalakas. Just an 8.0. It is not the strongest, but it is recorded as the deadliest, pinakang maraming namatay na lindol. In 1923, okay, may buhay na. Konti na lang, malapit na. Okay. In Japan, they experienced 7.9 to 8.2 magnitude, and it killed 143,000. Mostly, hindi lamang dahil ng lindol, kundi dahil ng sunog. It happened there in Tokyo, na kung saan maraming mga gusali ang bumagsak, mga nabagsakan ng mga ibang kagamitan, na nag-cause ng matinding sunog, causing the lives of 143,000. The most powerful recent earthquake was magnitude 8.8, napakalakas. Ito ay nangyari kamakailan lang, hindi tayo aware, on July 30, 2025, somewhere on the peninsula in Russia. 8.8, hindi masyadong naging ganun po yung epekto kasi ito po ay nasa dagat, somewhere near in the peninsula of Russia. Pero sabi ng iba, kung ito ay tumama sa lupa, malamang nahigitan pa yung namatay sa Japan at sa China. And from the past weeks and months, hindi po exempted ang Pilipinas. Kabi-kabila ang lindol. In fact, yesterday, di ba? Tulog ako dito hindi ko alam. Naramdaman nyo ba meron daw lindol 4.4? We are talking about 4.4. Pero yung pinag-uusapan natin kanina, 7.9, 8.0. At nung gabi or nung hapon, di ba, ay nagkaroon ng eruption ang Taal volcano. At ang isa sa pinakang kinakatakutan, according to the studies of geologists, because of our trench, nakita yung mga trench ng mga hiwa sa ilalim ng dagat at yung mga fault line, yung tinatawag na the big one. It happened somewhere on 16, I forgot the date, pero meron pong pag-aaral that every 300 or 400 years, nangyayari ito at nangyari na daw po ito sa Pilipinas na umabot ng 7.9. At ang sabi ng ibang pag-aaral, kung kakalkulahin ang datos, ay malapit na ang ika-40 taon at maaaring mangyari uli yung tinatawag na the big one. At ang tumbok po ng mga fault line na ito ay walang iba kundi ang mga syudad ng Metro Manila at halos ang sakop daw po ay buong Pilipinas. And we are praying for that sapagkat ayaw natin ng lindol. We see the devastating effect. But we read that earthquake is not just natural. Hindi lang dahil mainit na, hindi lang dahil gumagalaw ang ilalim ng lupa. We see it is not just natural but supernatural. It is God Himself. The earth trembles and shakes. Even in the Bible, we can see a lot of earthquakes. When God gave the commandments to Moses, lumindol. At ang Diyos ang nagpalindol nung araw na yon. When there was a battle between Saul's enemy and David, it was earthquake caused by God who delivered David. And we can see a lot of instances in the Old Testament, different earthquakes, but most of them, if not all of them, they were caused by the hand of God. But if we will look in the New Testament, there are 4 very significant
earthquakes because these earthquakes is not just relevant to the Israelites, but it is relevant for every humanity of this world. Itong apat na makasaysayang lindol sa New Testament ay napakahalaga. Hindi lamang sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan at hinaharap. But I just want to share one this morning. Okay? Isa lang po. Antok na kayo eh. Okay? Baka lindulin tayo dito ha. Tingnan nyo nga yung katabi kung gising pa. Okay? Isa lang. So please bear with me. Number one, na gusto kong tukuyin lindol sa Biblia, ay mababasa sa aklat ng Mateo 27, Kapitulo 50, 52. Matthew 27, verse 50, down to verse 52. Ganito po ang nasasabi, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Right after Christ died, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa baba. And what happened? Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Number one, ang lindol na ito is the earthquake of redemption. Ang lindol ng katubusan. 9 a.m. in the morning, after an unfair trial of Jesus Christ, after the triumphal entry mula sa pagpasok ng Panginoon sa gate of Jerusalem, people are shouting, Hosanna and Hosanna. But there was a sudden change sapagkat matapos lamang ang ilang oras at panahon, yung sinisigaw nilang purihin ng Panginoon, He is our Savior, He is our Hosanna. Ibang bagay na ang kanilang sinisigaw, patayin, patayin. And after an unfair trial, 9 a.m. in the morning, Jesus was brought to Calvary. Siya ay nabayubay at napako sa lugar ng cross. And on the afternoon, there was a darkness over that place. Naging madilim ang lugar na yon. Because God the Father cannot see His Son. Hindi lamang hindi niya kayang tingnan ang itsura ng kanyang anak, naghihirap, kundi hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak sapagkat ang kanyang anak ay puno ng kasalanan na kanyang pinapasan. Ang kasalanan ito ay nagmula sa tao. And 3 o'clock in the afternoon, Jesus uttered His final words, Tetelestai, it is finished. Into your hand I commend my spirit. And the Holy Ghost gave up. There at the cross, the great work of redemption had been done. Sa lugar ng cross, nagkaroon ng katubusan ang kasalanan ng lahat ng tao. Way back then in the Garden of Eden, when everything is perfect and fine with God, maayos ang relasyon ng tao at ng Diyos. Pero nung pumasok ang kasalanan, ito ang naging dahilan ng pagkakahiwalay ng tao at Diyos. If God is a God of justice, if God is a holy God, kung ang tao, pag may kasalanan, gusto ng hustisya at kaparusahan, gayon din naman ang Panginoon because He is God of just. Yes, He is a God of love, pero dahil may nagkamali, kailangan ng kaparusahan. At ang kaparusahan ay kamatayan. At dapat ito pagbayaran, maiwasan. Right after they committed sin, nakita natin na kung saan sa istorya ng Biblia si Eva at Adan ay nagtatago sa mga puno, sa mga dahon sa halaman. They found themselves naked. Nung una, wala silang pakialam kahit sila ay hubot-hubad. Hindi sila nagkaroon ng mali siya o kasalanan. Hindi sila nahihiya sa harapan ng Panginoon. But because of sin,
They were put into shame. At sinubukan nila na kumuha ng mga dahon. Hindi ko alam kung dahon ba ng saging yan o dahon ng ipil-ipil. They covered themselves with leaves and apron. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Hindi yan ang paraan upang kayo ay matakluban at matubos ang inyong mga kasalanan. So God devised a plan for a temporary covering of sin and redemption. Ang Diyos mismo ay pumatay ng isang hayop o tupa, and He got that skin with the blood and kinover niya sa mag-asawang ito, symbolically for the covering of their sin, temporarily for the redemption or katapusan or kabayaran ng kanilang mga kasalanan. May kailangang dumanak ang dugo at mamatay. Itinuro ni Eva at Adan ang tungkuling ito na ginagawa upang ang tao ay maging naayon at pwedeng makaharap at makalapit sa Panginoon. That's why we can see through the offering of Abel and Cain, si Cain ay naghain ng mga gulay, ng mga prutas, hindi tinanggap ng Panginoon, sapagkat hindi yon ang redemption. Hindi yon ang covering. The symbol of covering, there should be someone that who will die. And during that time, it should be an animal sacrifice. That's why the Lord accepted the offering of Abel. Right after Noah passed the flood and the storms, matapos ang ilang araw ng paglalayag ni Noah at ng kanyang pamilya mula sa baha, ang unang ginawa ni Noah ay nagtayo ng altar, and he offering a sacrifice, a blood, a lamb, as a sacrifice of redemption and sin offering. We can see that in the Levitical law, yung mga pari, bakit talagang laging naroroon yung mga tupa, bakit laging may mga dugo, bakit laging kailangan may sinasakripisyo. We can see that on the tabernacle, not just in the tabernacle, but even in the times of judges and even kings. There's always a sacrifice. May kailangang mamatay, may kailangan dumanak na dugo. All through the Bible, lamb sacrifice is part of Israel's economy. But that lamb is not for sale. That lamb is not for food. Kung tayo, hindi tayo mabubuhay ng baboy, sapagkat yan ang pangunahing kinakain ng mga Pilipino, ang Israel ay hindi mabubuhay ng walang tupa, sapagkat yun ang kailangan nila upang sila ay maging tama sa harapan ng Diyos, upang for the covering of their sin, for the temporary redemption or kabayaran ng kanilang kasalanan. Lamb is sacrifice is part of Israel's economy, not for food, not for working, na tulad ng mga kalabaw at baka, but for sacrifice. Yet, it is temporary. Redemption for the remission of their sin. And all of them are wondering how long, gaano katagal, mula sa panahon ni Adan, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga Levitiko, hanggang sa panahon ng mga hari, hanggang kailan magpapatay ng tupa, hanggang kailan dadanak ang dugo. Sabi sa mga Hebreo 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Without the shedding of the blood, there will be no remission. There will be no redemption of sin. But not the blood of the lamb, not the blood of the animals can permanently cleanse or redeem us from our sin. Kaya nga simula sa panahon ni Adan, hanggang sa panahon ng mga hari, napapagod na sila. Hanggang kailan ba ito? Gaano karaming dugo? Even an ocean filled with blood of animal sacrifice cannot redeem the sin of the world. It must be the supreme lamb,
the blood of the Lamb without blemish. And it is God who devised a plan until His Son stepped out of eternity. God says, enough is enough. Tama na, sapagkat kahit ubusin ang hayop sa buong mundo, it will not cover your sin. Hindi sapat para mabayaran ang ginawang kasalanan ng tao. It is not enough for you to bring back our relationship. Kaya sabi ng Panginoon in Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time has come. Maraming nag-aabang, kailan ba darating yung lamb na yon? Kailan ba darating yung totoong magliligtas, yung totoong covering? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, under the law. And what is the purpose? To redeem them that were under the law, that they might receive the adoptions of sons. Dumating na ang pagkakataon, in the fullness of time. It is time. Simula pa lang when Satan defeated Adam and Eve, ipinangmako na yung promised seed. You defeated the first Adam, but there will be a second Adam, Jesus Christ, but He is without spot, without blemish. You cannot deceive Him. And He will offer salvation and redemption. Kaya nung ang Panginoon ay bumaba at ipinanganak sa lupa, kanino unang nagpakita ang anghel? Sa mga shepherd. Hindi lamang isinisigaw ng mga anghel na nandito na ang Messiah, nandito na ang tagapagligtas. It is the shout of victory and rest. Rest for what? Shepherd. From now on, hindi na kayo kakailanganin ang tupa para magsakripisyo. Why? The fullness of time has come. Paparating na ang perfect lamb. And when Jesus Christ came to this world, at a young boy, natagpuan siya sa templo, nawawala siya, nakikipagtalastasan sa mga pare, sa mga Pariseo. He is argumenting and discussing and debating about theology. At nung nakita siya ng kanyang mga magulang na nawawala at pinapauwi, ang sabi ng Panginoon, "Wist ye not that I'm here to do my Father's business?" Ang kausap niya tatay, ang kausap niya nanay, ang sagot ng Panginoon, hindi niyo ba alam na kaya naman ako pumunta dito para gawin ang pinapagawa ng aking ama? Pero ama mo rin siya. Pero ang Panginoon, bagamat alam niya talaga niyang kanyang purpose, alam din ng Panginoon yung dapat sumunod tayo sa ating mga magulang. Meron tayong magulang sa langit, pero may magulang din tayo sa lupa. Gustuhin man ng Panginoon, pero sabi niya, sige, uuwi ako. And during the time, sa pag-uwi ng Panginoon, He prepared Himself for His ministry. Intellectually, naging matalino ang Panginoon. Physically, naging malakas siya sapagat alam niyang darating yung time na maaaring siya ibubuhat ng cross, siya iuusigin, and He need to finish the line up to the cross. Financially, alam ng Panginoon na meron siyang mga pupuntahan. Remember that He is God, but He is in human form. Not until one day, there was a man preaching about the repentance. May isang taong nangangaral, baptizing about the repentance of sin. Magsisi kayo, magsisi kayo. John the Baptist baptizing in the Jordan River. Until one day, in the fullness of time, he saw a man walking, may naglalakad, at ng kanyang natingnan ito kung sino ba ito. He shouted with a loud voice, "Behold, the Lamb of God." Ito na yung hinihintay natin, shepherds. It is not temporary redemption or sacrifice. Behold, the Lamb of God. Nandito na ang Panginoon. He needs to go down because He is all what we need. Bakit kailangang bumaba pa ng Diyos? Because no animals can save us. No prophets, no kings, no military men can redeem or save us. No religion can save us. Bakit kailangan pa ng Diyos bumaba sa lupa? Marami namang hayop kung papatayin at papatayin. May mga propeta na, may pari na, may hari na. Ba't kailangan bumaba sa lupa?
Kung relihiyon ang kailangan para maligtas, ang dami ng relihiyon sa lupa noon. Good works or sacrifice, ang dami na nga ginagawang batas ng mga Levita. Pilit na nga nilang sinusunod ang lahat. Maraming sinasakripisyo. But no good works, nor sacrifice, no baptism. Nandun na si John the Baptist, ba't kailangan pang bumaba ng Diyos? Sapagkat wala sino man at anuman ang kayang tumubos ng ating kasalanan, malibang bumaba ang Diyos. It needs to be the supreme Lamb, the Lamb of God, His only begotten Son, the remission of our sin, the redemption of our sin. But when Jesus came into this world, Jesus not just came to die, or Jesus came, but not just came, but to die on the cross. Sa madaling salita, Jesus was born to die. Lahat naman tayong we are destined to die. Pero walang magulang, walang ama na ang plano ko sa anak ko mamatay. Sa isang mabuti at sa isang matinong magulang, walang plinano na kaya ko ito'y sisilang sapagkat gusto ko dito ay mamatay. But God devised a plan. Hindi pwedeng walang kaparusahan. Diyos siya eh. It will violate the attributes of God. Pag yung kasalanan, hindi niya pinarusahan, hindi na siya just, hindi na siya banal. May kaparusahan ng kasalanan, kamatayan. But because God is love, even His only begotten Son, bababa ka sa lupa, pero hindi para maghari, hindi para yukudan. Bababa ka sa lupa para mamatay. He was born to die. And on that cross, when Jesus died, the earth trembles, yumanig ang lupa, there was shaking, and God shook the word to call the attention of the world. God shook the word as if God is crying. Nung araw na yun na namatay ang Panginoon, lumilindol. God is calling the attention and saying, maybe listen, makinig kayong lahat, look at my son. Siya ay namatay. Pero ang kanyang pagpapakamatay ay para sa sanlibutan, upang ang kasalanan ng tao ay mahugasan at mabayaran, so that you can come to me, that broken relationship, na ang tao ay muling makalapit sa akin, so that when a man died, he can come to heaven, because your sin was covered by His blood. That is redemption. I don't care about the gravity or the penalty of our sin. But when the world shakes during that time, God is shouting and crying, regardless of your debt, regardless of your sin, Jesus paid it all. Binayaran na ng Diyos. Even the blood of the Lamb that contains the ocean, hindi sapat. Pero ang kahit simpleng patak ng dugo ng Panginoon, there is power in the blood of Christ. Every bruises, sa bawat sakit, sa bawat hagupit na sinapit ng Panginoon na dumanak ang kanyang dugo, yun ay hagupit ng dahil sa ating mga kasalanan na kanyang pinagbayaran. And after 50 days, when God ascended to heaven, nung ang Panginoon ay napasa langit na sa poder ng kanyang tatay, a man who denied Jesus Christ 3 times, Peter, stood from the ground. Nagkaroon siya ng lakas ng loob to preach the gospel of redemption. And after 50 days, on the day of Pentecost, when Peter's preaching in Jerusalem, 3,000 souls heard the word of God and got saved and baptized. And he continued to preach to the borderline, not just in Israel, even in Samaria, in Syria. Ipinalaganap nila kasama mga disipulo. Nakarating sila sa iba't ibang lugar. Naabot na sila sina Apostol Pablo. Pumunta sila sa Europa, sa Asia Minor. Ipinakalat ang ebanghelyo ng salita ng Diyos.
He continued to preach the gospel. He asserted that it was necessary to obey God rather than man. Together with the disciples, and during the time, it shook the world. Nayanig ang buong mundo. Nayanig ang mga puso ng buong mundo. And they believe God. Those who don't know God, those who don't know Jesus Christ, may mga bansa na hindi kilala ang Panginoon, may mga bansa na walang sinasamba, may mga bansa na sinasamba ay mga hayop. Nayanig ang buong mundo because of the message of redemption. And I think that's what we need today. The earthquake of redemption that will shake the heart of the world. Jesus is still on the business of saving souls. Like Peter, we are disciples of Jesus Christ. We are not just saved. We are not just saved to serve, but we are saved to serve. We are saved to share the word of God, the message of the cross, looking for someone that has a broken relationship with Christ and needs to be redeemed and restored. Sa ating po mga buhay, sa tuwing lumilindol, hindi lang to usapin na nakakatakot, hindi lamang to usapin na papaano na ang aming mga pinundar. Every time na lumilindol, God is speaking to us. May I have your attention? Remember the message of redemption. Ang nakakatakot sa lindol ay hindi lang yung lindol. Ang nakakatakot sa lindol ay yung pinapaalala ng Diyos na ang mga tao, pag inabutan ng kasalanan at walang kasiguraduhan ng pagtanggap sa Diyos at ng kaligtasan, there will be no redemption of your sin. Because heaven is a holy place. Hanggat walang covering ang ating buhay ng dugo ng Panginoon, hanggat walang covering or kabayaran ng ating kasalanan, hindi tayo makakarating sa Kanyang kaharian. Let us always remember those people, those loved ones, those family. Hindi lamang usapin ng nakaligtas kami. Kahit makaligtas ka sa lindol na yan, you cannot escape death and you cannot escape the judgment of God. There is a penalty for sin, but there is a redemption for sin. Redemption as we close. Ano yung meaning ng redemption? To gain. To gain or to regain. Makuhang muli. To regain the possession in exchange for payment. Matubos, mai-restore, makuha. Mga kapatid, don't ever go back to a point and to a place that Christ is not part of your life. You were once redeemed. Minsan ka nang tinubos ng Diyos. Huwag mong balikan ang kasalanan. Minsan ka nang naging alipin ng dyablo. Tinubos ka na ng Diyos sa kasalanan. Tinubos ka na ng Diyos mula sa mga pagkakaalipin. Do not waste that precious blood of Jesus Christ shed on the cross. Huwag na nating balikan ang buhay na malayo sa Panginoon. Huwag na nating balikan yung buhay na walang kinikilalang Diyos. Huwag na nating balikan yung buhay na nagtitiwala lang tayo sa ating trabaho, sa ating sarili, sa ating mga taong nasa paligid. We are born to be dependent with God. In the first place, when God created man, God has a relationship with man. And that broken relationship needs to be restored through redemption. Pero sa ating pong buhay, may mga pagkakataon na talagang pilit na tayo tinubos na ng Diyos. Pilit na tayo ay kinuha na ng Diyos pero kinukuha pa ulit tayo ng dyablo. Huwag tayong papayag na tayo ay nakarinig na ng salita ng Diyos, na tayo ay nataniman na ng salita ng Diyos, minsan naging mainit ulit ang relasyon mo sa Diyos. Huwag tayong papayag na ito'y panlamigin ng dyablo. Huwag tayong papayag na ang mga pagpapala ay maging dahilan upang tayo maging malayo. Huwag tayong papayag na may mga bagay na maging katitisuran upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Ipaglaban natin ang naging katubusan ng ating kaligtasan. We are redeemed by the blood. When you hear of the news earthquake, God is calling the attention. Life is uncertain, but death is sure. Be sure before the day comes that you settle your debt, you settle your account. Maybe you did. But many people needs to be redeemed by the blood of the Lamb. Praise God, we are redeemed. But let's pray for others. We are still in the business of sharing the message of redemption.
So every time na may lumilindol, I want you to think of someone na alam mong hindi pa kilala ang Panginoon. I mean, wala pang relasyon sa Diyos. Merong broken relationship with God. Or probably he's far away from God. Maaaring siya'y napalayo sa Panginoon. Why? Earthquake is natural, but according to Job, it is God who moves and trembles and shaketh the earth. Panawagan ng Diyos. The first earthquake, when Christ died, the earthquake of redemption.